Ayan. Nakagalit niya po. Hindi tayo mag-umpisa na. Aking aawitin, mga kapatid. Okay po, number 69. 69. Power of your love. Lord, I come to you. Let my heart be changed with you, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weakness I see in me will be stripped away with the power of your love. Oh, make those and your love surround me.
Tayo po lahat ay manalangin at tayo po ipapungunahan sa panalangin ni Elder Joey. Tayo po ay manalangin, Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa dalig ito na kami po ay sama-sama upang aming ipanalangin ang aming mga sarili, ang aming pamilya, ang lahat po ng nais aming parating ng decisive na nagpinto bilang aming pagkakilala guys sa inyong banal na salita, banal na pangalan. Sana po ito namin mga kasama ng mga ito at kasama natin mga bigay na papuri pagkasalamat sa inyong buhay na papuri na nagkakalaw sa amin. Ang aming dalangin sa mata sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you, Elder Joey. Ayan. So, good evening sa inyo lahat.
Tayo po ngayon ay nasa point na tayo ay magbibigay ng pasasalamat. Okay? Either pasasalamat o kaya ay favorite memory verse niyo. Okay? Meron ba kayong pagpapasalamat sa Diyos? Simula nung tayo rin nagkita nung Monday, ngayon ay Miyerkules. So, 2 araw na kalipas. Ha? Okay. Umpisahan ni, anong pangalan mo kapatid? Pasensya na, nakalimutan ko. Anong pangalan mo? Jessica. Jessica. Pakiabot po ang microphone, Jessica. Anong iyong magpapasalamat kay Lord? Sige. Or gusto mo memory verse na lang? Madali din yun. Okay. Sige, mahihayin si Jessica eh. Jessica, anong gusto mo ipagpasalamat kay Lord? Salamat ka. Kung may nagkakaraan na, Jessica, iba. So, anong pinagkakalahan mo? Salamat po kay God. Hindi ay masyado tumakan ko Balikan natin si Jessica. Jessica, mamaya ka na lang. Sige, mag-iisip pa doon siya. Si Ana. Papasalamat po sa Panginoon. Lagi niya kami ginagabayan sa araw-araw. Dahil na po. Nag-service po ako ng Paranaque kanina. Kaya salamat sa Panginoon. Kahit pa paano, nakakatulong din. Trabaho talaga. Saka yung pag-iingat sa mga anak namin. Maraming salamat po sa Panginoon. At saka yung dalaw namin sa Bulacan, isang araw, mga kapatid ko, binabayan po ng aming Panginoon. At ibawa, nakakalakad naman po kahit pa paano. Puntang CR. Thank you sa Panginoon po. Kasi nahilig ko po ang nakaraan din sa mga gamot-gamot. Oo. Papasalamat po sa Panginoon. Improvement po ka. Thank you po sa Panginoon. Thank you. Si Kuya, anong pangalan na ito? Si Kuya Ricky. Good evening. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa binigyan niya sa ating lahat na buhay. Blessing sa atin sa Panginoon dahil habang tayo nabubuhay, yan ang blessing sa atin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa dagdag na kalakasan pa rin sa atin pangangatawan. Biyaya sa atin dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan at araw-araw na ating kailangan nandiyan ang Panginoon sa atin. Maraming salamat sa Panginoon na binibigyan pa rin tayo ng protection sa ating kalusugan. At sa aming pamilya, binigyan hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Nandiyan siya sa oras-oras. Maraming salamat sa iyo. Ipinabayan ko ang pagpunan at pagpasalamat sa Panginoon. Next, si Ate, ano pangalan mo ba? Si Pierre. Hindi siya na kayo Pinipili po lahat. Gaya nila sa time na nagkikita tayo, I will always be thankful na nakilala ko ulit. Yung nasumpungan ko ulit sa God. Pero yung CCP, and every day siguro lagi yung maririnig sa pasasalamat ko yung kay ate. Kasi through her, nailaw ako. Kasi nung mga last few years, parang ako mismo yung whether meron ako o wala ako, yung nahanap ko na yung sarili ko, parang kulang. Parang may kulang na sa akin na hindi sa
sa pera, nung tayo na yun, may maluwag. Kahit nung wala ka, bakit kulang pa rin? Parang siguro nga yung spiritual relationship ko kay God. And I am thankful with all of you kasi every single session na meron tayo, I learn something new. And parang napapag-aamit yung pakiramdam ko. And I always have the same situation with her. Almost I have nothing. I have nothing but faith. Faith is enough. And ay malay. Sabi ko, kahit mabigat yung problema mo, parang you're in the middle of darkness. Tapos, you don't see light, kahit katiting. But then, sabi ko, itong part na ilakit ako dito sa UCC, I consider this a light. Light means hope. And gumigising ako. Gumigising pa ako sa bawat umaga. It means there's something good coming soon. Maybe sooner, yung hindi malayo sa araw, sa mga sandali ito. And thank you, Pastor, sa inyo lahat. And nag-enjoy ako dun sa gawain sa Bacalaran. Saya pala. And merong song na parang simula nung umuwi kami, pinakinggan ko ng pinakinggan. And I hope to hear that here. Yung salamat Panginoon. Napaka-perfect niya sa bawat, parang suwakasakto siya sa bawat isa. Sa lahat na, parang yung kilala tayo ng God. Even yung mga bagay na hindi natin ma-share sa ibang tao. Even yung future natin na hindi pa bawat bukas. Parang yung future natin, yung destination natin, siya lang nakakaalam. And we have to be thankful for everything. There's something to be thankful for, and there's something to be hopeful for. And for the not so good, it's part of it. Merong magandang bagay doon na yung sabi nga, parang doon na-relate yung parang theme ng BEC. A celebration of strength. Kasi yung trials, yung heartaches, yung pinagdadaanan ng emotionally, psychologically, it is something that will hold us, yung strength natin. Hope everybody will be strong. Hope everybody will find something good sa bawat isa sa atin. And thank you. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming po pasalamat ako sa Panginoon na muna sa kalusugan ko at saka sa ating lahat dito tayo sinasama naman ng gabi. Tapos araw-araw na ipagkaloob niya ng grasya sa amin. Saka sa pag-iingat ko sa pag-bisikleta ko, kaya pasalamat ko kayo dahil nagigilitas. Saka sa napakabuti ng Diyos na talagang binibigyan kami ng kapahingahan dahil noong December na harap kami naman sa kaya pasalamat ko sa Lord kasi talagang nagpapahinga kami. Kasawa ko rin, wala kami natin. So pagdating sa December, maraming ko sa atin yan. Talagang kuyatan kami pati yun. Ayun lang po, sa maraming salamat. Next, Ate Rosie. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ako po maraming pagpasalamat sa Panginoon dahil yung manunggang ko pala nga na si Saria noon, kaya ako nagbakasyon sa Palawan kasi gusto ko tingnan bago natin. Yung pinanganak ng August 21. Alam mo,
tatlo silang August, ang papa niya August, ang ate niya August, siya rin August. Tatlo na sila Sister Barbara. August, nagmana sa lola niya August rin. Opo. Tapos, ang papasalamat ko sa Panginoon. Dahil noon, nagkataon kasi na Heidi, 4 na araw. So, ang bata, na-overdue na sa loob ng tiyan ng mama niya, doon sa Brooks siya nanganak. Ay pagtingin ng doktor, tumain na yung baby sa loob ng tiyan. No, salamat sa Diyos, inabot daw ng 130,000 ang binabayaran. Pero salamat sa Lord na resolve naman dahil sa tulong niya. Ang laki ha, 130,000. Opo. Nabayaran po ninyo. Nabayaran, pero nakapangutang din. Pero salamat sa Panginoon na sa tinulungan ni Lord, hindi naman pinapabayaan kami at sa pagtatrabaho namin, lagi kami ingatan ng Diyos sa pag-provide sa bawat araw, pagbigay niya sa amin ng malusog na katawan. So, salamat. Ang baby ngayon, tumatawa na. Salamat sa Diyos. Magtatlong buwan na sa 21. Tapos iyak-iyak ang aking manugang doon sa ospital. Kasi naghanap na ng bayad ang anak ko ng panganay. Iyak na kasi hindi sila makalabas sa ospital kung hindi pabayaran lahat. So iyak ang aking manugang. Tinitis ko, ako umiyak, ang pag-iyak ko, nag-iyak ko ng tulong kaya, tulungan sila doon sa ospital. So, sabi ko, anak ko, huwag ka mag-iyak. Kasi kung mawala ka ng kalabaw niyo, baka, sabi ni Lord, kung anong nawala sa akin, babalik na sobra-sobra. So, huwag ka dyan mag-iyak-iyak kasi ang kapalit sa baka niyo, ang kalabaw niyo, yan ang bibibuhay. Pero kung kahit marami tayong pera, libutin natin ang mundo, buhay na mabibili. Kaya huwag ka na mag-iyak dyan. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil buhay kayo at ang bibi. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Thank you po. Next, Sandra. Ako, bago ko sabihin, itanong mo na, ano yung sabihin na nagsasabas? Wala na itulong ng basa. Kasi pagkarang mo kung nanganak sa gano'n, magbigay talaga ng tulong niya. Kung sa utalo ka mga anak, libre lahat yun. Sa mga ng bata, oo. Kasi ako nila yun. Kasi kung inasal doon, anak ka ng isang lugar na ganyan. Oo. Ang sa akin naman, grabe na ako magpapasalamat ng Panginoon sa araw-araw. Mula mag-visit ka sa umaga, bumaga niya, kaya din siya, palagi, double five, nagbibigay ng presya, kaya kung hindi ka talaga papabayaan. Kaya iba talaga yung buhay na may Panginoon ka na tutulong sa'yo, kasi di ba kaysa yung wala akong alam ng tungkol sa kanya. Ngayon, marami pa rin mga katulad ng atin, ang pagmata na hindi pa rin naman tanggap mga pilosopo. Pero, pag ikaw talaga ay naniwala sa kanya at saka sa lahat-lahat ng mag-business, sa tanggap mo sa kanya, talagang magaan ang buhay, kahit may konting problema. Kaya lang, salamat sa Panginoon. Okay, next. Ako po masasalamat ko kay Lord is yung patuloy niya na naging sa akin at sa aming pamilya. Yung talakasan. Kasi for about 2 months, hindi ako nakakapag-infuse. Salamat sa Panginoon na medyo kahit nahihilo naman yun yung talagang nararamdaman yung grace niya na everyday.
na sinusustain ka ng Panginoon sa kahit kaano kabigat ng pinagdadaanan. Tsaka ano siya eh, talagang if you are willing to listen to His voice, talagang maririnig at favorite ko yung Jeremiah 29:11 talaga. Pag ako yung tipong na out of focus na ako sa ginagawa ko or medyo mabigat yung sitwasyon, nare-remind ko yung sarili ko, for you know that the Lord has a plans for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope in the future. So, yun talaga yung number one talaga na lagi kong iniisip or pag is, ginagawa ko siyang breathing exercise, minatutunan po ako. Kapag yung sobrang exhausted ka na, kahit one-liner lang ng Bible verse, parang inhale ka, the Lord is my shepherd, exhale ka, I shall not want. So, alam mo yung maging buhay na hinga natin ang ating Panginoon at ang kanyang salita. At mararamdaman natin yung pagsusustain niya. And yung salita niya, yun din yung nagbibigay buhay sa atin. So, yun yung pinagpapasalamat ko na sa kanyang mga salita ay patuloy niya akong pinapalakas. Salamat po. Okay? Pastor? Alas na si Pastor. Balikan natin to si Jessica. Para hindi kita tatamtaman. Joke lang. So, namin na-is na. Sige na, go. Huwag na maiyak. Si Taylor dito eh. Sige, anong pagpapasalamat? Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi hindi niya ako pinabayaan ng Lord. Lalo na po yung mga anak ko dito sa panahon. Kasi ako, Anak ko! tatlo. Oh! Tatlo ka na! 24. Bata ka. Sige. Alam mo ba ka po? Young mother. Pagpapasalamat mo dahil sa mga anak mo. Kasi wala po ako doon. Meron pa rin po akong nag-cook sa kanila na hindi rin tama. Sila po yung nagano sa akin na magtrabaho ka para sa mga anak mo. Kanilang pangalan mag-alaga sa mga anak mo. Kaya nagpapasalamat po ako. Kahit papaano, kahit wala na akong mama, may papa ako pero wala na sa tabi namin. May work ka ba ngayon or nag-aaral ka ng work? Ano ba nag-apply po ako ng abroad? Abroad? Nagkahanap po ako ng extra ko para may natin sa kanila. Panalangin natin. Nagpapasalamat din po ako kay Lord kasi nandiyan si Lula na tumutulong sa akin. Salamat sa Diyos, Sa masalita si Jessica. Salamat, Jessica. Sana ay palagi ka na yung makakasama dito sa church. Okay? Ako naman po, pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil natapos ko na rin yung mga pag-deliver ng sulat. Messenger ako ng mga sulat natin sa mga senador na naibigay na po natin na sana naman sa mga sulat natin ay bumili sila ng ticket at sumuporta sila. Although nagbigay na ng 2,000 si Senator Bong Revilla. Nung kailan ako pumunta? Lunes. Nung pumunta ako sa Lunes, nalaman na kapatid ko si Pastor Henry. Nalaman yung isa yung pinaka-staff at yung isang yung pinaka-chief of staff, mataas ng katungkulan. Pareho
protestante, Mississippi. Yung isa ay naging miyembro pa ng tatay ko at ni Pastor Henry. Sa UCCP, ano yung Pastor? Postema. O, di ba? Hindi lang kami nakapagtsikahan. At Glory, magandang gabi. Hindi kami nakapagtsikahan kasi madami pa ako i-deliver. Ay, biruin mo ang lalayo ng opisina. O, may 6th floor. Mamaya, pa ako, 2nd floor. O, may iba naman po, magkakatabi lang. Pero maglalakad ka pa rin ng medyo exercise na nangyari sa akin eh. Pero hindi ako naging sexy kagaya ni ano. Oo. Pero lakad ako ng lakad talagang mahirap din, no? Maglakad. Lalo na pag nagkakaedad na. Pero awa ng Diyos, na-deliver ko naman po lahat ng sulat natin hanggang ngayong araw na ito. Oh, thank you Lord. Dahil sana naman ay may tumugon sa mga sulat na ating inilapit sa kanila. Para sa ating Christmas kantata, ha? Panalangin niyo yun, ha? Para tayo ay matulungan dito sa ating church. Okay? Yun lamang po. Thank you very much. O, ikaw, Papa. Sa araw-araw ng buwan na binibigay sa atin, mga pagkakataon na binibigay sa atin upang magamit natin para sa higit na pagbibigay ng papuri at pagdakila sa kanyang mga gawain para sa hindi lang para sa atin, kundi para sa atin. Yun lang, yung tulong sa pamilya at sa mga tao na patuloy na tumutulong sa inyo. Salamat. Thank you, Elder Joey. At last but not the least, bago si Pastor, ay si Elder Flory. Lahat ba'y nakapagsalita na? Okay. Si ano na lang, may mali. Ayan, may mga humahabol pa. Elder Flory, kayo na po. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkikita natin. Yan nga ho, ang lagi ko sinasabi, hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng opportunity na maka-attend. Gustuhin man nila, may mga hadlang. Pero salamat sa Panginoon at tayo ay andito upang magbigay tayo ng ating mga papuri at pasalamat sa Kanya. Sunday nga po, nagpapasalamat din po ako at kami ay nakapunta sa Mississippi, Baclaran. Bagamat konti lang po kami, apat lang po, pero hindi po hadlang ang bilang. Kundi yung talagang natutuwa ang ating puso, nalulugod na tayo ay makasama ng ating mga ibang kapatiran na nag-share sa kabutihan ng Panginoon. At ang speaker nga po doon ay ang asawa ni Pastor Herbacio. Si DM Cristina. Ganda po ang kanyang mensahe na ipapatibay po sa bawat isa. At salamat po muli sa Panginoon sa buhay, lakas at mga biyaya na patuloy niyang ibinibigay sa bawat isa sa atin. Salamat po. Next, si Ate Elder Becca. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay hinihingi po ako ng pasensya. Kanina po mga alas 4, nagpunta sa amin si Thea. Ngayon, sabi niya, Nina, ikaw ang leader. Sabi ko, ha? Hindi ko alam. Pag nagme-mental block na tumatanda na. Hindi ngayon, sabi ko, sige anak, aaralin ko mamaya. Mga bandang alas 5, nagising po ako. Dali-dali kong binuksan yung Bible. Medyo nahihilo-hilo, nagdodoble-doble yung paningin ko. Although nabasa ko yung Isaiah, sabi ko, bigla akong chinag si Thea, nak, ikaw na lang, pagpasaysahan niyo po. Pero sa darating na next week or sa susunod, hindi na po ako tatanggay dahil magpapagawa na po talaga ako bukas ng salamin ko. Ang ipagpapasalamat ko sa Diyos ay lagi lang po tayong malakas at nakikitang lagi tayo sa araw ng ating Bible study at prayer meeting. Yung araw-araw na yon ay pinagpapasalamat ko lang dahil
Wala naman tayong dapat ibang ipagpasalamat, kundi yung lakas at hindi tayo magkakasakit, gabayan tayo ng Panginoon Diyos. Thankful ako sa Panginoon dahil talagang pinoprovide niya ang mga pangangailangan namin sa araw-araw. Kahit walang nagtatrabaho sa amin, kumakain pa rin kami ng 3 beses isang araw. Salamat sa Diyos talaga. Amen. Next. Ate Lydia. Pakiano na lang po yung microphone para marinig ng magandang boses. Nagpamuli si Maika. Oh, si Maika pa. Ayun pala si Maika. Maika and then Maika and then Maika. Parehong Maika. Pasensya na po, hindi ako nakaka-attend sa amin kasi napapawid ako nag-aalaga ng bata. Salamat po sa Panginoon, naka-attend niya po ko ngayon. Lagi tayo ginagabayan na kahit ganito may nararamdaman eh. Basta sa umiling lang po tayo sa tarungan tayo umiling. Okay. Amen. Ako si Maika ay tutok na. Ano Maika? Para pagwalan mo na talaga. Ano po, salamat sa Panginoon. Yun nga po, dahil sa araw-araw nakakaraos po, kahit naman wala nag-work sa akin. Saka kanina, may grasya yun. Galing na sa Thank you, Lord. Next, Maika. And then last si Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang pinapasalamat ko lang po is yung pagbigay ko ni Lord ng isa pang taon sa buhay ko. Yung, opo, yung Nakakabay na. 30 plus. Ayun, sabihin ko yun. 30 something. Kaya sabi ko, simulan na ako pumasok yung CPN yung sagot ko. Hindi ko makapante. At sa nakapaghanda naman po maraming beses naghanda. Naka-ano naman. Tulog po ni Lord, kay Ate Tori. Yan ang maganda kay Maika, kaya 30 plus lang siya kasi lagi siya nakasmile. Yun lang po. Tapos yung pang-araw-araw po na mapuhay yung pinaprovide ko ni Lord na ayan. Tapos yung kaligtasan ko sa araw-araw, pagpasok sa trabaho at paggala. Iningatan ako ni Lord. Yun lang po, maraming salamat. Thank you. Salamat. Pastor, kayo po. Siyempre po, tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil kasama muli tayo. At ito po yung chance natin para mag-aral ng kanyang salita. At kung paano Panginoon sa isa't isa. Yung po inyong mga patutuo ay sapat na rason para tayo kayo magpasalamat sa Diyos dahil patuloy po siya kumikilo sa ating mga buhay. So sa gabing ito, bagaman medyo may less preparation si Thea, sana samahan siya ng Panginoon, sa kanyang sharing, at alam ko naman na kaya-kaya niya. One thing na pinagpapasalamat po natin sa Diyos, medyo sunod-sunod po yung bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility from the past days, no? Pero nakakalungkot po kasi dahil yung ating mga kababayan sa Cagayan, tinamahan talaga eh. Yung far north, no? So, ang pasalamat ko naman sa Diyos, pagkaman may pumapasok ng bagyo sa same area, hindi naman sila napupuruhan ulit. Ano? Kasi ang hirap din talaga. Medyo mag-iisip ka kapag may mga bagyo din. Baka mangyari to, baka mangyari. So, unang-una po yan. Pangalawa,
ang ating pong gawain sa iglesia ay nagpapatuloy at isama niyo po ako sa inyong panalangin kasi sa Sunday, pasamantala hindi muna ako makakasama kasi dalawang church po yung aking pupuntahan. Una-una po sa Baclaran, sprintan ninyo ang ating himno sa Sunday. Speaker po ako doon sa umaga, Keys. At actually anniversary month po nila eh. Whole month celebration po yan. Ano? Background na po, ang Baclaran po, after ko ng Pasay, nung ako po ay seminarista, Sunday school teacher ako doon sa mga kabataan. And then, ang pastor ko doon si Pastor Eli Hernando. Nandun ngayon siya, pati pa ng pastor yata, no? Talagang matibay, no? Si Pastor Eli. And yung church po nga, parang din ito rin. Sa community church, at magkakamag-anak lang din yung nandun. Madalang ang hindi magkakamag-anak. Ewan ko na ngayon kung may mga bago ng miyembro. So, malalaman po natin yan. So, thankful ako kasi napili nila ako magsalita doon. At yung kasama kong kabataan, si Brother Kurt Flores, siya ang council chair niya. So, kabatch ko yan eh, sa CYM. So, second thing po, sa hapon naman, sa stress doon naman ako nilipat sa UCCP Edinwood. No? Sa Visayan Service. Kasi yung pong exchange pulpit natin, dapat po Sunday wala ako eh. Ano, medyo naantala ko yun sa part ko. Kasi may mga ibang local church na nag-bake off. Kasi pag may nag-bake off po na local church sa exchange pulpit, siguro 3 o 4 na local natin yun na hindi tumanggap ng ano, o hindi sila nag-entertain muna. Eh talaga maaantala yung pag-ikot ng mga church workers. So, bagaman may Visayan service po yun, Tagalog naman yung ating sermon. No? Sasama yun po ako sa panalangin. At siguro po ang isang bagay na kailangan po natin sa alang-alang yung ating paghahanda sa mga susunod ng mga challenges ng buhay natin. Kasi given naman na sa buhay ng Kristiyano ay meron laging nakaambang hamon. No? So dapat handa po tayo. Pero mag-isa, hindi natin kaya nag-iisa yan. So nihanda rin tayo ng ating Diyos dahil kasama natin siya. So yun po mga pinagpapasalamat sa Panginoon. At nawa po ay pagpatuloy po tayo na mag-upo sa kanyang mga salita. Amen. Salamat po, Pastor. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating Bible sharing, Bible study. At ibibigay ko na po sa ating Bible study leader na dapat ay si Becca. Pero next time ka na lang. Si Thea na po muna ngayon magbabahagi ng ating aralin ngayong gabi. Sige po, at magandang gabi po muli sa ating lahat. Atin pong buksan ng ating Biblia sa Lumang Tipan, sa 1 Samuel chapter 1, verses 4 to 20. 1 Samuel chapter 1 verses 4 to 20. Chapter 1 verses 4 to 20. Are we there? Yes. Unang Samuel, Kabanata 1, talata 4 hanggang 20. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya ng tiging isang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit, mga natatanging bahagi ang binibigay niya kay Hana sapagkat mahal na mahal niya ito. Bagamat, hindi na po ba nakuha pa? Okay po? Okay. Ngunit
ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito, bagamat hindi pinapahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Si Ana ay palaging kinumutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginawa ni Penina taon-taon. Tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh, labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkanah at tinanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Nanalangin si Ana. Minsan, matapos silang kumain sa Shilo, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ang bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahambagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ay hahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siyang nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang mga buhok. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-iinom ng alak at magpakatino ka na. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. 17. Dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumain wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Ipinanganak at inihandog si Samuel. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipinan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya dito sapagkat sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Tayo po'y pinagpala sa pagkabasa. Tayo po huli ay manalangin. O dakila ka, Panginoon, sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa panahon ito na iyong binigay upang kami po muli ay magkasama-sama at buksan ang aming isipan sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Lord, open our hearts and our minds, Panginoon, na patuloy mo pong ipasok sa aming kalooban ang banal ng Espiritu Santo, Panginoon, upang maramdaman namin ang iyong presensya sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Gabayan mo punawa ang Panginoon ng iyong lingkod, ang iyo pong nais ang aking masamlit at hindi po ang aking limitado kaalamanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, kasi dapat si Elder Becca dito. Buti na lang at sabi ni Lord, huwag ka na nga muna mag-start ng trabaho. Patawarin ko, naririnig ako ng amo ko. Mamaya na po ako magtatrabaho at hindi mo na ako po ito. Si Ana po is one of my favorite, sabihin na natin, character dito sa Bible. Tita Ana, sa pagmamasahe, kasi ang sarap niya talagang pumagod. Pag gusto mo naman na super duper
sweetheart, ang tatawagin mo si Tita Rosie. Pero kapag medyo gusto mo lang ng alalay ng hagod na parang nilalambing ka lang si Tita Ana. So, si Hannah, kung tawagin, isa siya sa woman who gives voice to the suffering. Naalala ko si Pastor kanina, nag-reminisce. Sabi niya, paano ka makapunta dito sa UCCP? Papakita ko lang po sa inyo. Itong picture na to, binigay sa akin ni kapatid Dastim. Kuya Ogie. Asa ka dyan, Kuya? Ayan. I was 7 years old during that time. Opo, yes. Sino yung katabi mo? Si Chacha ba yan? Hindi po. Si ano to, yung taga sa amin. Hindi ko na alam kung nasaan siya. Andito rin si Ate Maika. Oh my God! So, imagine niyo po, 20 years ago, 20 years ago, ay kasama na po ako dito sa nasa loob na ako ng corner ng simbahan na to during DCS time. Kaya sabi ko, napaisip ako kung ano, sabi ko, anong year na ba na nahinto, tapos nag-reminisce, sabi ko, imagine niyo po, kung 7 years old ako during that time, or let's say 8 years. So let's say 18 years ago or 19 years ago, diba, hindi po natin lubos maisip kung paano magplano ang Panginoon sa buhay natin. Kaya, nung binabasa ko kanina, sabi ko, Lord, paano mo ba ito i-explain? Parang si Pastor nagtanong, paano ka ba nakapunta dito ng UCCP? So, nag-uusap sila, Tita Grace, regarding sa mga pamilya, at Mayor's Office. So, sabi ko, ako nananahilig lang. Pero, all throughout, ang nasa isip ko, ang plano ng Panginoon ay may tamang panahon siya. So, kung tulad sa binasa natin, kung mapapansin po natin, diba parang, ano ba, dasal ako ng dasal. Hindi dumadating sa akin ang binibigay ng Panginoon. Pray ako ng pray. Ang tagal ibigay. Tapos, ito idadasal mo, hindi yun yung ibinibigay. Isa sa pinakita sa ating binasa is how we will put our trust to God. And tulad po ng pamamaraan ni Hannah, yung pakikipag-usap niya sa ating Panginoon. Na, di ba po minsan parang, alam ko hindi lang naman po ako, di ba tayo rin pag tinatanong, ano bang prayer request mo, parang minsan hindi mo masabi. Lord, ikaw na bahala, alam mo ang kalooban ko, alam mo ang nasa isip ko. Hindi mo masabi kung ano yung gusto mong ipanalangin. Pero alam niyo po ba na pwede tayong magsumbong sa Panginoon? Pwede tayong magreklamo sa Kanya. Kasi ito, pinakita ni Hannah, Lord, ang tagal naman, ano mo naman, ito yung pakiusap ko. Di ba parang ninakautsawan pa siya ng kaibigan niya sa piling, ano ba yan? Ang tagal-tagal na, minsan talaga pagkaibigan mo, parang pinaano ka pa. Ang tagal-tagal naman yan, so kinakantsawan pa siya. Doon pa sa tahanan ng Panginoon, doon niya pang inakantsawan, parang siguro si Pilina subukan niya natin ang kakayahan ni Lord. Pero mali po rin na hamunin natin ang Panginoon. Pero pag tayo bilang isang Kristiyano, tulad po ng si paring Eli, meron tayong kapayapaan habang nag-aantay. We have peace while waiting. We have peace while we are in the process of suffering, in the process of waiting. At take note, ang ipinanganak niya na si Samuel, hindi lang ipinanganak niya na bilang isang batang lalaki lang, kundi naging isang ang hirap ng Tagalog, ano yung pastor? Nag-manage, nag-rule out, na mahala ng isang bansa. Diba po? So, isipin natin mga kapatid, while we are in the process of suffering, kapighatian, kahirapan, yung suffering natin ngayon, may bunga ang Panginoon. And with our sufferings,
will bless others. Kasi kung hindi niya binigay si Samuel, kanina niya no, sino mag-rule ng bansang Israel, ng nation, during that time. Pero sabi ni Lord, hindi mag-antay ka, ibibigay ko ang tamang panahon sa'yo. Pero, hindi lang po yan basta-basta. It will take courage and perseverance. Pagtsatsaga. Kasi tayo, may sakit tayo na magpipray tayo, di ba? Yung tagal-tagal, tapos malilimutan lang natin yung pinagdasal natin. Until years goes by, parang natin na nangyayari na yung pinagdasal natin way back before. Pero hindi na natin na-notice kasi bakit? Nanama na tayo. Sinubukan na natin ang Panginoon. Nawala na tayo ng gana mag-antay. At nagbago na naman tayo ng ipinagdadasal. Pero if we have the heart of, yung heart na fully surrendered kay Lord, sabi nga po nila, di ba, mas matindi ang panalangin natin kesa sinasabi. Kasi bago mo pa yung sabihin, alam na ng Panginoon ang pangangailangan. Nalala ko po last year ako na-operahan, di ba, ate? Last year na-operahan ako. Sabi nung doktor sabi nung, hindi ko malilimutan yun kasi holiday on August 21, in-admit na ako sa Makati Medical. Tapos, nung dinadala na ako ang kwento sa akin ng doktor ko is, during the operation, tumaas yung heart rate ko lahat. Imagine, pwede akong mag-arrhythmia at collapse yung heart ko, mag-heart attack. Tapos nilagyan nila ako ng tubo pang-support kasi nahihirapan na akong huminga. Hindi na ako nakapag-supply totally ng oxygen kasi sobrang gulo. Nagtatalo yung hematologist ko, nagtatalo din yung doktor ko sa ovary. Kasi yung hematologist ko, hindi mo pwedeng hiwaan si Thea. Kasi pag iniwaan mo si Thea, mawawalan siya ng maraming dugo. Eh meron siyang thalassemia. Hindi siya pwede mawalan. Hindi mo siya pwede hiwaan. At hindi mo siya pwede salina ng pastor ng dugo basta-basta. Kasi, hindi komplikado yung dugo niya. Kailangan swak sa bone marrow oxygen. Ito po na ibibigyan mo. So, yung isa naman, kailangan mo operahan kasi yung cyst, nandun siya may banda malapit sa fallopian tube. So, yung nag-isip ng pamamaraan, hindi natin hiniwaan. Nandun na ako para daw akong hindi natin siya hiniwaan. Ang ginawa ko sa akin ay pinano ko sa loob ko hiniwaan para akong nanganak. Doon kinuha yung cyst. So, paglabas, sabi ko, nag-isip na ako, nilalady ko na eh. Kasi kausap ko nga ng pastor na si pastor na, kung tatanggalin yung ovary ko, okay na, hindi na ako aasa sa anak. Hindi na ako aasa. I prayed when I knelt sa banyo, lumuhod ako, sabi ko, Lord, it is your will. Kung tatanggalan mo ng ovaryo o hindi, kung aalisin lahat. Kasi hinahanda na ako, ganun ko siya, ganyan. Sabi ko, sige, kung tatanggalin niyo po, wala akong eksperyensado, kung di ko mararanasan yan, okay lang sa akin. Let your will be done, Panginoon. Pero pag-isip mo ko, nasa room na ako, nandun na sila. Kinakapa ako, sabi ko, wala akong sugat, wala akong kahit anong kahit sa tiyan ko. Niloloko ako ng kapatid ko, pwede ka pa mag-movies kasi wala akong sugat. Yun na talaga yun, talaga mapudugo ako, kahit pag tumayo ko, nakaya nga sila din ng Vega, nag-iis pa lang sa ilang lubudon. So, isa sa pakita ng Panginoon na kahit hinahanda natin yung sarili natin, it is always His will. And everything, there's a perfect timing. Kahit nagmamadali tayo, kahit gusto na natin mangyari to, kahit magdasal tayo na, Lord, bigyan mo ko ng trabaho, Lord, paalisin mo na ako ngayon, kailangan ko
I admire yung kwento ni Ate Jessica na ganito siya para hanap ng trabaho, makaalis. Pero yung mga tatlong anak niya, imagine, sa isang ina, tatlong anak mo, iniwan mo, sacrifice. Pero tulad ni Hannah, nagsakripisyo siya, pero the Lord assures you, all of us, na nakikinig ang ating Panginoon sa ating panalangin. Ano lang ang dapat natin gawin? Dumipende tayo sa Kanya. Full surrender, dependence sa ating kakayahan ng ating Panginoon. Pag minsan na inaano ko ng nanay ko na hindi ako makatulog, hindi ako pero naisip niya, ano ba naman yung laki ng problema sa kung anong merong Diyos tayo? Di ba po? Tulad ng pananampalataya ni Hannah. Ako po until now, sabi ko, kasi tinampat na ako ng OB ko, medyo critical sa akin ang mag-anak. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko dito, kayo na mag-anak ha? Yung ate mo lang, mahirap sa akin. Kayo na mag-anak ha, sabi ko, kahit hindi ako yan, ngayon i-spoil ko sa atin, tsaka kayo na mag-anak ha. Kasi yung mga konti lang din mo. Pero, I think parang nung paglabas na namin, sabi niya na ate, okay lang ako, yan ang mag-return sa amin, okay lang. Basta, huwag niya ako pagbayaan, sabi ko. Pero, hindi po yun nahinto, tulad na ni Hannah, it always give me an assurance. Huwag ka mawala ng pag-asa, Teya. Kasi nga ang Panginoon, nung si Hannah, binigyan, kahit napakatagal na, bakit si Sarah? May edad na, binigyan ng pa. Ilang taon na? Diba? And everything will be used kung pinalugdan niya ng Panginoon. At kung ibinigay niya ng Panginoon, it will use as a blessing and as instrument sa ibang tao na mapakita niya yung glory niya. Ang bilis na po ng panahon natin ngayon. Sa TikTok nga lang, may AI na eh. Di ba parang nakalagay doon, how we vision ng Bible. Pero ang AI, iba ang pinapakita. Naaliw ako ngayon, yun ang sinusundanan ko ngayon sa TikTok eh. May AI Bible doon, ini-interpret nila kung paano sinasabi ang mga nasalitaan ng Diyos. Lalo na ang Revelation, ang ganda-ganda ng ano nila ng pagka-AI nila doon. Kung paano babalik ang ating Panginoon. Akala lang natin bababa siya. Pero hindi, ibang klase pala ang sinasabi ng Biblia. Sa panahon po natin ngayon, nakakalungkot, tatlong bagyo ang pumapasok sa Pilipinas. Ganitong edad, ganitong buwan. Diba, dapat wala nang masyadong bagyo. Pero dahil sa climate change at patuloy na pagbabago ng ating panahon at sa bilis din ng diba, kung babasahin po natin ang bagong tipan, sabi ni Lord, take heart. Huwag kayong mga bala sa kung anong nangyayari. Yung sabi na yan, it is only a sign. Pero ang pinapakita dito tulad ng attitude ni Hannah, we need to be, obedient. Yung faith natin at magkaroon tayo ng self-sacrifice. Tumataas po ang ating mga crime rate recently kasi yung iba kumakapit na sa pagkain. Minsan, di ba, nakakalungkot, nakakuhang pumatay ng tao, ang daming krimen sa paligid. Pero, sabi nga, wag tayong mabulag sa nangyayari sa mundo at ating kahirapan. Kasi bilang isang Kristiyano, we fully surrendered to the Lord na we will take His cross. We will forget ourselves and we will follow Him. From there, we will receive the peace na hindi natin makukuha sa iba. Dati mahilig kami mag-bike ni Ate siya. Sabi ko, ate, nila natin na kami na tayo makakapag-bike. Yung bike niya daw, flat na rin yung bike ko. Pero before, mga year
2022, nagbabay kami niyan, umikot kami sa BTC, ganyan, tapos nagkakapag kami. Sabi ko sa kanya, anong pinaka-worst, ay hindi naman worst, pero grabe na episode ni Ninong Joey na nahirapan ka. Sabi niya, sis, yung nabasag yung nabasag talaga yung salamin. Sabi niya, grabe talaga yun. Tapos sabi ko, ano ginawa mo? Sabi niya, syempre, kailangan kong alalayan yung dalawa, si Mama, tsaka si Mama, na pumayag na sa ospital. Pero one thing until now, I remember sinabi ng Ate Chasa. Kasi during the time, kakamatay lang yung ng ate. So, grabe ang bilis na ito. Kakayanan niyo mangyari ang isang bagay, pero hindi ka mo kakabayaan din. Kasi ako po, to be honest, takot akong dumaan ng Veronica. Kasi parang tumira kami dyan ng almost 3 weeks dahil sa tatay ko at sa lolo ko ng pandemic. Hindi talaga ako dumadaan dyan kasi dyan nagtatrabaho sa pero kung dumaan dyan natin, sabi niya, dumaan ka, sabi niya, sunduin mo ako. And it took me courage. Bago ko dumaan, Lord, sabi ko, ito, you will bind up every wounds that I have in my heart. Sabi ko, yung suffering, yung loss, yung grief, akala po ba natin yung grief sa nawalan lang? We also have grief in our hearts. Tayo mismo, nag-grief tayo sa sarili natin dahil sa mga kakulangan natin. Kakulangan natin bilang isang Kristiyano. Minsan na nakakaya na humingi sa ating Panginoon eh. Kasi, hindi tayo perfecto. We are all humans. At hindi tayo magpapaka-hypocrite na napaka-perfecta natin. Nakakaroon tayo ng pagkakamali sa kapwa natin, nagkakaroon tayo ng hindi magandang pagkakaunawaan. Pero at the end of it, nagiging blessing din tayo sa Panginoon. Kaya minsan huwag tayong maging harsh sa sarili natin. Tulad ng ginawa ni Hannah, lumuhod siya, taimtim na humingi ng tulong sa Panginoon. At kung ano mo talaga yung kagustuhan natin, at kung kalooban talaga ng ating Panginoon, ibibigay niyo. Di ba po sabi niya, pray in all circumstances. Kaya po kung lahat pagka-busy natin, yung panalangin ang lagi natin huwag kakalimutan. Kasi in all these things, it will added unto us. Lalo na kapag pinuuna natin ang ating Panginoon. Lalo na kapag iniisip natin na natutunan ko na nga po yung Lord, ikaw na bahala. Yung ganun ba? Kasi the more na gawin yung gusto mo, sundin yung mga plano mo na ikaw lang, without fully surrendering to the Lord, mahirap, mabigat. Pero if Lord, let your will be done, ikaw ang bahala kung kaloob mo po sa akin, ang gaan lang. You have peace in your heart. Sabi ko, grabe yung faith ni Hannah during that time. Kasi hindi niya alam eh. Kung bibigyan na siya, di ba kung iba-iba lang yan, sumuko na. Hindi na ako bibigyan na. And somehow, ang attitude din natin ng mga tao ay, minsan, nagagalit pa tayo sa Panginoon. Lord, ang tagal-tagal naman. Lord, ano ba yan? Hindi mo pa ibigay. Lord, alam mo naman nahihirapan. Nanumbat pa tayo. Nanumbat pa tayo sa ating Panginoon. Pero, itong suffering, itong pag-aantay, look, ano ba ang binigay kay Hannah? Binigay siya, ginamit siya ng bilang instrumento para maibigay si Samuel na mag-lead ng nation ng Israel. Tagapanguna. Hindi natin alam, baka yung dinadala ni Ate Micah, naging presidente pagdating ng panahon. Ay, kamalaki siya. Diba? Hindi natin alam. Hindi natin alam ang plano ni Lord eh. Pero one thing is for sure, He has plans for us. Yung future na meron tayo, may hope doon. Ano yun dyan, Jeremiah 29:11? Cliche man po marinig.
every time talaga na lagi kong makikita kahit saan. Halimbawa, Lord, kausapin mo ako, pag tingin ko na lang, makikita ko na naman yung Jeremiah 29:11. Laging sumusulpot sa akin. Kaya, favorite ko yung verse na yan. Yan talaga yung breathing verse ko talaga sa buhay ko. Kasi if we truly surrender all the natin, pinagdadaanan natin, mga problems, challenges natin, sa Kanya, magaan lahat. Diyan nga lang po, dito sa mga patotoo natin, katulad ni Reverend Drake, walang trabaho, ba't nakaka-survive? Diba? Hindi naman plano ang Panginoon sa bawat sitwasyon natin sa buhay. May mga bagay na hindi man natin nauunawaan ngayon pagdating ng panahon. Sasabihin natin sa sarili natin, Lord, ito po. Salamat kasi binigyan namin mo ng ugali na marunong mag-antay. Kasi kung ngayon lahat shortcut. Di ba po yung iba hindi magkaanak, pero ang ginagawa, yung solo paper, yung sa embryo, yung ganito, ganyan, artificial insemination, ang dami ng pamamaraan. Meron na nga daw, nakita ko sa China, yung pwede na kayo magpalit ng ulo. Robot ang gamit nila, May ganun na, robot ang gamit nila. Minsan nasabi ko, ma-amaze ba ako kung matatakot ako sa mga napapanood ko. Minsan hindi na ako nanonood kasi sabi ko parang hindi na normal ito Di ba po? Pero we have the free will. At kung tayo may Kristo sa ating puso, pilitin natin na ilayo yung sarili natin sa mga bagay na nakakapusok sa atin. Yung mga panandali ang saya. Ako po naging biktima ako niyan. At salamat sa Panginoon na nakalabas ako ngayon. Temporary. Hindi lahat ng tao kaya ibigay kung ano ang pagmamahal na upukan natin sa Panginoon. At kung yung bagay na ginagawa natin ngayon ay nakakasagabal sa paglilingkod natin sa Panginoon. Gumising tayo mga kapatid, piliin natin ang gawain ng Panginoon. Hindi tayo magbibigay ng faith, ng panahon sa Panginoon para lang mag-please ng tao. No. We are doing this because we are serving the Lord, not to please anybody here on church. No. Hindi mo yan gagawin kasi sinabi ni Elder Grace, sinabi ni Pastor, no. I am doing this because I am the servant of the Lord. At hindi mo sasabihin, gagawin ko ito, baka magalit si Elder Grace, magalit kung sino man sa council, magalit man si Thea as vice chair. No. Gawin mo yan because you want to give it fully from your heart that you want to serve the Lord. And that's one of the attitude that Hannah has. Kasi, inaano siya ng kaibigan niya. Tinukotsa na siya, ba't ganito, ba't wala ka pang anak? Kung alam mo, ang kapatid mo sa pananampalataya ay napanghihinaan na ng kalooban, huwag mo nang iluklok. Na bakit yan ang pinagdadaanan mo? Bakit wala ka pang anak? Yan ang problema ng mga Gen Z ngayon, yung mga millennial, pag daw may gathering, yung mga tita-tita, ba't wala ka pang anak? Ba't wala ka pang ganito? Hinahanapan na daw. Sabi ko kay mama, subukan ako ganyan yung mga tita, sabihin ko, tanungin niyo si Lord. Tanungin ko lahat. Dati Myra, sabi ko, magawa ko yung mga kapatid ko muna sa pananampalataya, yung mga siya, bago ko hanapan. Diba? So that's the attitude that we need to have. Pinapakita din doon kung anong klaseng meron kaibigan dapat tayo. Sabi nga, we need to seek for a godly friend. Kasi kung makamundong kaibigan yan, ganyan na iaano ka, bakit wala ka pang ano? Kung paghihinaan ka, kung hindi lingkit si Hannah, saan siya kukunin yan? Pero ano ang naging
attitude ni Hannah. Pumunta siya sa tahanan ni Yahweh, nanood siya, tahimik niya pinasala sa Panginoon. Hindi siya nakinig sa kung anong sinasabi ng ibang tao sa kanya. Si Penina, diba? Hindi siya nakikinig. Pero good thing din. Kasi it was test the faith of Hannah. Tinest din yung faith niya through Penina. Sige nga, manalangin ka. Dahil sabi niya, Lord, diba? Bigyan mo ako, ibibigay ko sa'yo itong anak ko. Surrender ko to sa'yo. Sa'yo na itong anak ko, maglilingkod siya sa'yo. Diba po? So, yan lang po ngayong gabi na tignan po natin na ngayong araw na to, ano po ba ang naging attitude natin in facing our sufferings? Ano po ba ang attitude natin na pag-iingatan tayo? Kasi kung napag-iingatan tayo, ano po tayo manalangin sa ating Panginoon na may alam ng kasagutan ng lahat, na may alam ng desisyon ng lahat at ng plano sa ating lahat. Sabi nga po, babalik tayo. Nagaling tayo sa alabok, babalik tayo sa alabok. Kung sino man ang lumikha natin, ang ating Panginoon, He is the author of our life for sure. Negative, masama, good, positive, alam mo ang Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, salamat po sa magandang mensahe na ating narinig. At tayo po ngayon ay may katanungan pa kayo dun sa sharing natin sa Bible study lesson ngayong gabi. Si Ana. Si Ana pala ang bida ngayon eh. Oo. Napakaganda talaga. Nabasa ko rin siya. Sige, ang Elder Becca, microphone po, paano rin kayo? Binasa ko po talaga yan kanina, kaya lang medyo hindi. Oo, talaga. Ngayon, talagang napakabuti ng Panginoon. Kahit na ganun ang pangyayari na ginawa ni Penina, kasi parang inuudyok na talaga si Hannah na bakit hindi siya nagbubuntis. Kaya si Anna, talagang humingi siya talaga ng tulong sa Panginoon na talagang iniiyak niya talaga yon. Pero anong binigay ng Panginoon talaga? Isang si Samuel. Kaya victory talaga yan. Parang sa buhay din po yun natin eh, na pinagkaloob niya ng Panginoon, si Samuel, na hiniling ni Ana, talagang nanikluhod siya sa Panginoon. Sa buhay din po natin ganun talaga eh, dumadating yung mga trials sa buhay natin. Pero bilang Kristiyano, hindi tayo dapat sumuko. Sa akin na lang po, i-share ko lang. Pag-ising ko sa umaga, gigising ako niya ng minsan alas 3, alas 4. Panginoon, salamat, buhay pa ako. Pero pagbaba ko, hawak ko na yung kaldero, Lord, samahan mo ako ha. Ito na ako, nagluluto na ako. Pinapasaya ko yung buhay ko kahit na ano. Kasi ganun dapat talaga sa ating bilang Kristiyano. Huwag tayo malungkot kung ano man yung dumarating na problema. Kasi andyan ang Panginoon, kasama natin siya. Tayo lamang ay magtiwala sa binibigay na pagmamahal at grasya ng Panginoon sa atin. Kaya hindi tayo dapat sumuko. Kagaya ni Ana, hindi siya sumuko. Talagang ipinagkaloob niya, nanalangin siya sa Panginoon na siya ay bigyan ng isang anak at binigay na pinagkalooban nga siya ng Panginoon. Yan si Samuel. Isang victory talaga yun sa buhay ni Ana. Di lamang po. Okay, thank you. May iba pa bang gusto magbahagi? Bago tayo dumako sa ating prayer request. Opo. Kahit maliit lang, medyo lihis, pero may kaugnayan din. Yun ang pag-aalala, di ba? Si Ana, sa puso niya, kahit may pananampalataya siya, parang din nag-alala. Kasi may worry din eh. Yung kanyang kaibigan, na lagi siyang parang dinudusta siya. Pero andoon ang kanyang, talagang, kahit may pag-aalala, andun talaga ang pananampalataya pa rin sa Panginoon. Ako, medyo lagi,
si Micah ho, nagtatrabaho. Gabi po yun, naalala ko. Kasi madaling araw na siya nauwi eh. Ngayon, lagi ako nag-aalala. Pero naalala ko po ang ano pa po dito na, ang pastor mo ay si Pastor Bob. Sabi niya sa akin, Ate Chloe, bakit mo pa sinusundo si Micah? Diyan sa Harrison? Sabi niya, diyan kasi nababa eh. Hindi ako kinakabahan nun. Lagi ko siya sinusundo. Ate Chloe, sabi niya, huwag kang mag-alala, ano mo sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon ang iyong pag-alala. Why worry when you can pray? Sabi niya. Magbuwal na, hindi ko na sinusundo. Kasi yung lagi ang, alam mo naman talaga, kung ito nga naman mag-aalala, merong Panginoon na humahawak sa kanyang buhay. Ako, ano pa yan, kung mamaya kung sino makasalubong mo dyan, mga lasing o ano, tama nga naman po. Kaya yun po, ang pag-aalala at ay hindi po nakakatulong sa atin. Kung paano ang si Hana ay nagtiwala sa Panginoon, pagkamat siyempre tao lang din eh, andun din yung sa puso niya. Pero ibinigay niya sa Panginoon ang lahat-lahat at ito po ang naging bunga. Ayun po, gaya rin sa akin, napanatag po ako. Kasi talagang ang Panginoon, bibigyan kanya ng kapayapaan. Gaya rin po nung siya ay umaabroad. Sabi ko, nag-ano ako, hindi ko nakikita yung pamangkin ko. Pero talagang masasabi ko na God is so good na binigyan niya ako ng puso na talagang may kapayapaan sa paglipas ng mga araw. Salamat po. Oh my God, maswerte ka't mahal na mahal ka ng tita mo. Ha? Sa pag-aalala niya sa iyo. Thank you, Lord. Salamat po sa mga inputs at sa magandang mensahe na ating narinig ngayong gabi. Kay Ana, ha? Ana? Maganda talaga ang mga Ana ang pangalan. Diba? Yan, si Ana. Okay. So, ngayong gabi po ay tayo naman ay dadako na sa ating prayer request. Meron ba Bea dun sa ating yung pangalan nito, group chat na may nag-post ba ng mga prayer request po? Or wala? Bakit wala? Oo. Sige po. So, sama po natin sa panalangin si kapatid na Albert de Socola. Wala tapos lang po yung sa hospital eh. Alam ko na-operahan siya, no? Kahapon ko ba tinatanong si Lisa, kanina nasugot. Kasi nalobat daw yung isa niya cellphone. Nadarami ko sana si Albert kaso ay nakalabas na pala. So, secondly po, yung ating pagpalingin po ako. Kasi sa darating na Sunday ay dalawang church po yung aking pupuntahan. Una po sa UCCP Baclaran, sa kanilang anniversary and then sa Edinburgh. So, sama niyo po ako sa panalangin. At yun nga po, mga kapatid, hindi na makatag ng practice. So, try ko rin po makahabol naman sa CYF fellowship kasi sa takot lang naman eh. So, sama rin po natin sa panalangin yung gawain ng mga kabataan sa Sunday. Yung kanilang synchronized cluster fellowship. Ang South Manila po ay dapat ay sa Paco. UCCP Paco po yung kayo. Yun lang po at dapat may meeting kami ni na Joy at ni Ate Lydia. Wala si Joy ngayon. Siguro magsenta lang ulit tayo. Okay. So sama na natin sa panalangin. And of course, yung ating preparation sa Advent, no? Kasi hindi lang naman yung concert yung highlight ng ating gawain sa December, kundi yung Advent season. Kung may po dyan, merong Teachers Empowerment Program or TEP sa darating po na November 23. Medyo next, ano ba naman po? Next week. Ay, hindi pala, hindi sa Sabado, sa susunod na Sabado na. Para po pag-aralan ang Advent season. Sa UCCP Edinburgh po ang venue. Okay? So, sama po natin sa panalangin ng ating mga Sunday school kasi mahalaga rin po yan sa ating gawain.
At pag-pray niyo po yung mag-lead sa ating, sino mga ating Sunday School teacher ka? Elder Ray sa Sunday. Nakalimutan ko, sino nga ba? Remind na po natin, ano? So, pasama po sa prayer yan. Sino pa po yung may sakit? Ito, siyempre, yung application ni Jessica, no? Sa abroad. Oo. Yung, kumusta yung katarata ni Ate Kim? Ano? Kumusta ba? Good, good. Ano ba? So medyo malabo. Pero sana madaan sa salamin. Saka sa patak na, ano. Ayan. Salamat po. Si Maika. Kabuhanan ko na kayo, Maika. Ito may ano. Oo. Si Pearly. Si Pearly. Ano po, si Pearly? Dalawa ang anak dito ngayon eh. Si Laika at si Pearly. And of course, yung mga hindi natin nakasama ngayong gabi, ano? Sa namang katahilanan nila. Si Joy ay masama pakilat ng pastor. Okay, yun na po. Sige po. Thank you. So, sa punto po ito, tayo po lahat ay dadako na sa ating panalangin. Ganito po ang gagawin natin mga kapatid. Ha? Grupo-grupo na tayo kasi lagi tayong lagi tayong individual. Ngayon naman ang gagawin natin grupo. Okay? So, Micah, Elder Flo, Elder Becca, Kuya Tomas, and Ate Rosie. Apat. Ha? Group 1. Kayo pong apat. At Elder Flory, ano pa nga mo anak? Jessica, Nanay Sandra, Thea, Group 2. Okay. Ay, dito. Ate Lydia, pangalan nito, Myla, Kuya Ricky, at si Kim, Group 3. Okay? Ana, ako, si Papa, Elder Joey, at si Pastor. Group 4. Okay. O, anong ipagpe-pray? Group 1, ang ipagpe-pray po ninyo ay yung mga gawain sa simbahan. Okay? Prayer meeting, Bible study, Sunday school. Sana yan ay madagdagan tayo ng mga tumanalo. At kung sino man yung leader ay mabigyan ng malusog na katawan at malusog na kaisipan. Okay? Group 2, kayo Thea, community concerns. Okay? Anong community concerns? Nandiyan na yung anniversary ng church. Sana maraming bumili ng ticket. Sana ay magbayad na ng ticket. Sana ay maraming makarinig ng ating youth home. Ha? Youth home. Mga outside, external, yun ko sabihin ng church. Okay? And number 3, kayo Ana, kayo, di ba? Si Ate Lydia. Sus, Ginoo. Ate Lydia, ang ipapanalangin nyo naman po ay yung mga may sakit. Yung mga may sakit, yung ating mga, ano pa? O sa mga may sakit, napakarami na eh. Ha? Yung safe pregnancy. At safe delivery ni Micah at ni Bertie. Okay? At kami naman ni Ana, ang grupo pala, hanggang kay Pastor ay ang ating worldwide concern. Okay? Isabihin sa buong mundo. Okay? So, mag-grupo-grupo na po tayo, mga kapatid. Group 1, Group 2, and Group 3, and Group 4. At tayo po ay manalangin,
bilang grupo. Climate change. Pagkas na magbibigin. Okay? So, pastarang gawin natin kahilid lang po na napanalangin. Okay? Sige po. Kasi ang magsasabi ng concern ang nalangin. Ay, panalangin. Panalangin ang kalagayan namin sa Israel at mga nalaman sa atin.
sa aming pagkakas. Alam namin ang Diyos na sa aming pagkakas. Alam sa aming tiwala sa aming pagkakas. At palaging maniniwala na hindi mo kami papasa. Ilalapit din namin sa mga sa inyo ang mga gawain sa simbahan. Sana pamahawa marami ang makatulong sa ating financial needs ng ating simbahan. Salamat Panginoon kay Sister Anna, kay Joey, kay Pastor, binigyan niyo ng pagkakataon Panginoon para hindi ko sa ibahay sa pagkakalan ng salamat sa inyo sa Panginoon. Nawa ang pananampalataya namin ay hindi ko patigil sa langit ay sa aming paggawa. Natalupin kami Panginoon sa masala na iwan ko ay sa amin na niya napigilan. Dahil sa ating spiritual siya at mabay sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Kami ba ang huli? Balik na po tayo Balik na po tayo mga kapatid sa ating upuan. At bago po tayo magtapos, tayo po muna umawit habang tayo ay nagkakaloob sa ating Panginoon. Awitin po natin ang Give thanks. Okay, Pastor. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, ang aming kagalakan na muli kami ay nagkatipon, nagkasama upang pag-aralan ng inyong buhay salita. Salamat po sa mensahe ng buhay na aming tinatap sa gabi ito. Sa kung paano inyong pinagaloob kay Ana ang kanyang pagbibilang sa inyo, Panginoon. At kung paano siya naging tapat din sa inyo. Noa ay patuloy kaming nasumikap na manampalataya sa inyo sa lahat ng oras at panahon ng aming buhay. At bigyan namin, Panginoon, ng daan ang pananampalataya sa lahat ng oras at panahon ng aming buhay. Panginoon, pasumikapan din po namin na palaguin ang aming pananampalataya sa gitna ng mga hamon na aming kinakaharap. Ito man ay sa aming personal na buhay, ito man ay sa aming kabuhayan, ito man ay sa aming kalusugan, at sa iba pa, O Diyos, na nagdudulot upang kami ay lalo niyo pang patatagin, sanayin at
susumbugin bilang inyong mga anak ko. Kaya sa gabi ito, Panginoon, dalangin ko po ang bawat isang narito. Narinig niyo po ang aming mga pagsabot, mga panalangin. Umikugnayan sa aming personal na buhay, sa aming mga kapatid na mga may sakit, sa inyong iglesia, sa aming komunidad at maging sa aming bayan. At maging sa kalalagayan ng aming mga kapatid sa ibang bansa. Panginoon, bigyan ninyo ang aming mga pagsabot, panalangin. Oo, ang aming magtitiwala, Panginoon, na ito'y igagawad ayon sa inyong nais, ayon sa inyong panahon, at ayon sa inyong kalooban. Panginoon, ingatan niyo po bawat isa sa amin, sa aming pasagutan ng paghiwalay, at patuloy namin laghin ang katiyakan ng pag-asa na nagdudulot lamang sa inyo. Ito po ang aming pagsabot na malamang na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Pagpalang gabi po sa